Hey, good morning po. Welcome po sa ating Tabsong Viewpoint. Ituloy po natin yung discussion about sa epekto ng tinatawag nating fake news, disinformation at saka false narrative na kumakalat ngayon sa social media. So, hindi ba kayo guys nagtataka kung bakit malawakan ang suporta ng mga kababayan natin, especially yung tinatawag na DDS supporter. So, hindi ba tayo nagtataka kung bakit ganun kalawak? Pag sa mga interview, pag tinanong mo sila, marami silang sinasabing mga points katulad ng sa nakita daw nila dun sa previous administration yung gusto nilang pamamalakad. May mga nagsasabi din ng mga DDS na feeling nila is naging mapayapa ang bansang Pilipinas nung maluklok yung previous administration. May mga nagsasabi din na dahil dun sa katahimikan na yun, naging mapayapa ang kanilang pamumuhay, etc. etc. Napakarami nilang mga magagandang sinasabi about dun sa previous administration. So, doon po pumapasok yung tinatawag nating false narrative. Okay? Tsaka yung disinformation and fake news. So, lumalabas po kasi sa pag-analyze, mga analysis ng mga experts sa fake news or paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative. Iba po yung lumalabas doon sa information na ipinapamahagi ng social media, pinapamahagi sa social media. Iba po yun doon sa tinatawag natin na actual na nangyayari on the ground. So magkaiba po kasi yung narrative lang na tinatawag. Ibig sabihin yung pinapalabas lang by way of post, social media posts, and then mga commentary ng mga social media influencer versus doon sa actual data na nangyayari on the ground. So, makikita po natin na pag yung information na on the ground na nangyayari, yung real time at saka yung nangyayari ng actual sa ground versus ibabangga mo doon sa sinasabi ng mga influencer na sa kanila ay nangyayari, magkasalungat po yun. So, makikita po natin yan. Yun po yung sinasabi nating false narrative. Iba yung sinasabi sa social media versus iba yung nangyayari on the ground. So, again, babalik po tayo dun sa tinatawag na bakit po ganun kalawak ang suporta. So, isa po yan sa nakikita nating rason kung bakit dumadami ang support, grassroots support, yung tinatawag natin mga DDS movement or mga kahit po yung tinasabi mga loyalista, mga etc. So lahat po yan nagkakaroon silang tinatawag na perception or yung pananaw dun sa kanilang sinusuportahan base dun sa nakikita nilang mga information sa social media, which is ang kadalasan po ng mga nakikita nila is fake news, disinformation at yung false narrative na pinapakalat ng mga social media influencer na ngayon ay iniimbestigahan sa Congress natin at inaakusa na di umano itong mga social media influencer na ito ay mga fake news blogger, fake news peddler at saka nagpo-post sila ng mga disinformation at false narrative. So yan po yung nakakapag-amplify dun sa perception ng taong bayan na gusto nilang palabasin or i-float, ipalutang sa kaisipan, which is ibang-iba dun sa tinatawag nating actual na nangyayari. So tingin ko po, or sa pananaw natin bilang isang ordinaryong mamamayan na nagpa-follow dun sa mga social media post na
nakikita natin, isa po yan sa mga dahilan kung bakit dumami yung tinatawag na support base. Dahil sa paglaganap ng fake news at disinformation na ina-amplify ng mga tinatawag nating mga social media influencer. So, ang tanong po ba dito is, yung pagiging fanatic supporter ng isang grupo is, ito ba po ay mabuti or nakakasama sa pangkalahatang kalagayan ng ating bansa? So, again po, para sa akin, sa pananaw natin, hindi po ito nakakatulong sa pag-unlad ng bayan, or hindi siya nakakatulong para magkaisa ang sambayan ng Pilipino, bagkus ito po ay nagkakaroon ng tinatawag na negative effect. So isa po sa mga negative effect ng paglaganap ng fake news at saka ng disinformation at saka yung false narrative, yung mga taong bayan po ay nawawala ng tinatawag na critical thinking. So hindi na sila nakakapag-isip dun ng sarili niya, personal sila nag-iisip. So nawawalan sila ng kakayahang mag-isip para sa sarili nila. So yung iba po mga extreme supporter, yung tinatawag na fanatic o yung DDS supporter or kahit na anong pang grupo ng supporter yan, once na na-classify po yan na isang fanatics, yun nga po, nawawalan na sila ng kakayahang mag-isip para sa kanila ng yung common sense pa. Nawawalan sa kanila yung tinatawag na common sense. At laging pinaniniwalaan nila ay yung false information or false narrative. At yun ang nilalagay nila sa puso at saka sa isipan nila. So, ibig sabihin, yun yung itinatanim sa isip nila ng paulit-ulit hanggang sa tumanim talaga yun sa puso nila at feeling nila yun na yun talagang totoong nangyayari. So yun po ang napakadelikado sa mga nagkakaroon tayo ng extreme supporter o yung pagsuporta. Isa po yun sa aking mga dapat ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po healthy sa isang society ang sumusuporta sa iisang personality or isang political personality. Ang tawag po kasi dyan ay populist. So yung thinking ng mga taong bayan na iaasa yung lahat ng problema na ang magsusolusyon ay yung kanilang sinusuportahan. Yan po ay isang malaking hindi maganda siyang gawain or hindi magandang advocacy yung ibigay natin yung lahat ng ating suporta sa isang tao. Ang tendency po kasi niyan, magkakaroon tayo ng parang wala na tayong pakialam dun sa nag-i-exist na batas kasi ang pinaniniwalaan natin yung ating sinusuportahan, which is nakikita na po natin yan ngayon dun sa mga resulta ng mga naging epekto o result ng naging epekto ng pagkaka-aresto dun sa ating former president ng previous administration. So malawakan po ang naging rally nila at ang tumutulong po dun sa pag-disseminate ng information para magkaroon ng malawakang rally yan or pagbibigay ng suporta ay yung social media, na kung saan ang mga influencer ay fanatic or blindly na sumusuporta doon sa kanilang iniidolo na iisang tao. Para sa akin po, hindi dapat ganun ang ating mga kababayan. Para at least dapat po ang kailangan natin ang loyalty kasi natin dapat nasa Constitution. Again, nasa Constitution and nasa rule of law or yung tinatawag nating loyalty to the country. Yun po ang importante dyan. So marami pang mga consequence pagka nagkaroon tayo ng fanaticism sa isang
isang individual or political personality. So dapat po unti-unti natin baguhin yung kaisipan na ang pagsalba sa bayan ay magagawa lang ng isang tao. Hindi po yan po ay isang false narrative, yung pinapakita nila na ang isang tao ay kaya, parang bang may magic na kaya niyang solusyonan ang lahat ng problema ng bansa. Yan po ay itinuturo lang sa pamamagitan ng false narrative. Pinapaintindi sa taong bayan or itinatanim sa kaisipan ng taong bayan na one-man solution ang problema ng bansa, which is hindi po yan totoo. Yan po ay tinatawag na false narrative. Wala pong kahit sinong tao ang or leadership ang makakapag bigay ng solusyon sa lahat ng problema ng isang bansa. So, ang pinakamabigat po niyan is yung tinatawag na polarization. Nagkakaroon tayo ng polarization or social division. Yun, kitang-kita na po ngayon natin. Meron tayong anti-Duterte, meron tayong pro-BBM. Ayan, makikita natin, polarized na po. Nagkakaroon na tayo ng magkaibang grupo na nagbabanggaan sa ideology ng pinaglalaban nila. So yan pong division na yan na namumuo sa ating bansa ay hindi po nakakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. So at saka ang masakla pa po niyan, dahil nagkakaroon ng tinatawag na polarization, pati ang social media nagkakaroon din ng polarization. Ngayon yung mga ordinaryong kagaya natin na nagpa-follow sa social media, nako-confuse tayo kung alin ba yung totoo. Sino ba yung susuportahan natin? Pro-admin ba? Pro-BBM ba? Or pro-Duterte? Or anti-Duterte? Or anti-PBM? So, hindi po talaga nakakatulong yung ganong mga separation ng ideology. Samantalang kung ang gagawin po natin ay tayo isusuporta lang sa Pilipinas at hindi tayo makikialam sa mga away ng mga pamilya, political clan. Kasi ang tawag po natin ngayon dyan is labanan ng political family, kung sino yung magkocontrol sa Pilipinas. So, dapat ang taong bayan po ay hindi tayo nakikisali sa political na awayan ng dalawang pamilya para makontrol itong Pilipinas. Dapat po tayo mga taong bayan, tayo dapat ang may control sa future ng ating bansa. So tayo mag-i-elect lang tayo ng leader na mag-guide sa atin para sa maunlad na kinabukasan. Hindi po yung leader ang nasusunod kung anong gusto nilang gawin dito sa bansa. Dapat tayo pong taong bayan. So paano po natin magagawa yan? Is dapat magkaisa po tayo at wag po tayo makisali doon sa awayang politika. Ang responsibilidad po natin bilang taong bayan na nakatira dito sa ating bansa ay maghalal ng isang deserving na kandidato na maglilid sa atin sa pag-unlad, pagkakaisa at katahimikan ng bansa. So, paano po natin magagawa yon? Again, magagawa po natin yan is tuwing election. So, i-exercise po natin yung karapatang bumoto ng mga deserving na kandidato. Hindi po dapat tayo nagpapadikta doon sa mga politician na sila yung iboto. Dapat tayo mismo bilang mga botante nakakapag-isip tayo kung paano tayo pipili ng isang deserving na kandidato. Yun lang po ang tanging paraan para mabago natin yung polarization o yung pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipino. At ang pinaka banta po sa pagkakaisa ng Pilipino ay ang tinatawag na fake news, disinformation at false narrative na umiiral ngayon sa social media, na pinapalala po ng mga tinatawag na fake news peddler, influencer at mga vlogger. So dapat po tayo mga ordinaryong mamamayan ng bansa, dapat makita natin, malaman natin kung sino yung mga social media personality nito na walang ginawa kundi pagwatak-watakin tayo mga
Pilipino sa pamagitan ng hindi pagsuporta. Dapat wag nating ipalo yung mga sa tingin natin ay nagiging cause lang ng pagkakawatak-watak ng ating sambayan ng Pilipino. Yun po ang kailangan nating gawin para malabanan natin yung itong paglaganap ng, para sa akin ay matatawag na nating salot sa lipunan, itong fake news, disinformation at false narrative. So patuloy po natin itong ipaglalaban dito sa advocacy natin sa tabsong viewpoint, itong paglaban sa mga ganitong nakakasira sa taumbayan, sa lipunan at sa ating bansa. So tigilan na po natin yung mga mentality na presidente lang ang makakagawa ng solusyon sa problema ng bansa. Yan po ay maling narrative. Hindi po yan, wala pong magic ang isang tao na kayang baguhin ang problema, lahat ng problema ng taong bayan. Gamitin naman po natin yung tinatawag nating common sense. Ang constitution po natin, ang inilaan na term sa isang presidente ay 6 years. So ibig sabihin, lahat ng mga mai-implement na project ng isang presidente o yung mga plano niya, maaring maisakatuparan lang yan. Matagal na siyang wala sa pagka-presidente bago pa mangyari yan. So ibig sabihin, tayong taong bayan, susuporta tayo sa isang leader na long term ang kanyang advocacy or yung tinatawag na plano sa bayan. Yung tipong kahit wala na siya sa poder or sa position, pero yung kanyang iniwan na project or legacy ay patuloy na sa direksyon ng pag-unlad ng ating bansa. So ganun po dapat ang mga leader na sinusuportahan natin at inihahalal na bilang leader natin. After nun po, at yun nga po pala, yung paghalal natin ng sa isang presidente or sa isang kandidato nating sinusuportahan, ang responsibilidad po natin dyan is hanggang sa pagboto lang. Okay? Yun po ang ating karapatan at yun dapat po ang ginagawa natin. After po tayo makapagboto at halal na natin yung ating mga ibinotong kandidato, ang responsibilidad naman po natin gagawin ay bantayan yung kanilang mga trabaho. Hindi po tayo para sumuporta ulit doon sa ginagawa ng ating inihalal. Pagkus ang kailangan po natin gawin ay bantayan sila. Bantayan yung kanilang trabaho kung yun ba ay naaayon sa batas. Kasi lately po napapansin natin yung mga kandidato na inihalal natin, dahil po ay fanatic tayo na supporter at blindly tayong tumitingin sa kanila, hindi na natin nakikita yung maling ginawa. At ang nakikita natin is sinisiraan lang yung ating ibinotong kandidato. Yun ang masaklap. Yung pagiging fanatic po, hindi maganda ang effect niyan sa bayan. Sa halip na makita natin yung kamalian ng isang sinusuportahan natin, ang tinitingnan natin is bilang paninira lang. Hindi tayo tumitingin dun sa evidence na na nakukuha dun sa ginawa ng ating politician na sinusuportahan. So yan po ang ating topic ngayon. So mahirap po talaga yung tinatawag na fanatic. At saka isa pa pong mga hindi magandang resulta ng pagiging fanatic supporter sa isang politician is nagiging tayo. May potential tayo maging extremist. At saka tayo magki-create tayo ng violence para lang maipaglaban natin yung pagiging fanatic supporter. Isang cases na nga po yan, yung nakaraan, yung nagkaroon ng rally dun sa Qatar bilang suporta dun sa previous president natin, na kung saan ay lumalabag na sila sa batas.
At yun nga po ang masaklap, sila po ay naaresto at pinagmulta. Ngayon, sino po ang tumulong sa kanila? Ang Philippine Embassy para pakiusapan yung Qatar government na bigyan sila ng kaukulang aksyon. So tayo pa rin po, gobyerno pa rin po natin ang tumulong sa kanila. Pero sa tikin po natin yung kanilang aksyon ay hindi na po extreme reaction na yung kanilang ginagawa kasi unang-una wala sila sa Pilipinas para i-express nila yung kanilang damdamin. Nasa ibang bansa sila. So ibig sabihin, to the point, nagkakaroon na sila ng pag-violate sa batas ng ibang bansa. Ganun po ang nagiging epekto ng extreme fanatic supporter. Kasi kaya ang advocacy po natin dito sa Tabsong, wag po tayong gumaya dun sa mga supporter na may tinatawag na extreme ideology sa pagsuporta sa isang politician. Samantalang kung ang ginawa po nila ay nag-support na lang sila sa bansang Pilipinas at naging neutral sa awayang politika, hindi po sa kanila mangyayari yan. At ang pinaka masakla pong nagiging consequence ng pagkakaroon ng isang fanatic extreme supporter, nagiging po sila vehicle para para magpalagana pa ng fake news, disinformation at false narrative. Ibig sabihin, hindi sila yung source ng fake news, pero dahil sa pagiging fanatic nila, fanatic supporter, nagagamit sila para mag-amplify, para i-share yung mga posts ng fake news at saka information. Kasi yun nga po yung pinaniniwalaan nila . So, ang nangyayari po sa ganun, bumabagsak na yung democratic process natin kasi dinadaan na lang nila sa violence at saka yung tinatawag na bardagulan sa social media. Nawawala na po yung sense ng rule of law. Yun, kasi dahil sa pagiging fanaticism na ganyan. So hindi po maganda yung ganyang gawain ng ating ibang mga kababayan. So again, ang kailangan po natin ay labanan yung masamang epekto ng tinatawag nating paglaganap ng fake news, disinformation at saka false narrative. Yan po ang tatlong yan. Although iisa lang ang meaning yan, pero yan po ang pinaka banta sa national security, sa kapayapaan at saka pag-unlad ng ating bansa. Yung polarization, yung uudyok dun sa mga kapwa natin, kababayan na na gumawa ng labag sa batas. At gumawa sila ng hakbangin na hindi nakakabuti sa bansa. Isa na po yan tinatawag nating zero remittance daw ng OFWD natin, OFW, Overseas Filipino Workers. So isa po yan sa isang example ng extreme fanaticism sa isang political personality. So hindi po yan, dapat unti-unti po natin baguhin yan, magkaisa po tayo na wag tayong maging fanatic sa isang personality kasi again po, pag tayo ay sumuporta sa isang political personality, hindi naman po habang panahon is nasa katungkulan. 'Di ba? Hindi siya habang panahon ay nasa katungkulan kasi nga dito sa atin, ang presidente ay may term limit lang, 6 years. So ibig sabihin, marami nga po nagsasabi na na yung 6 terms daw ay kulang sa mabuting presidente. So hindi niya magagawa yung mga plano niya. Para naman po sa akin, yung 6 terms limit at 1 term lang is napakabuti sa ating bansa. Kasi nga yung transition ng previous government papunta sa next government is
is ano siya, mabilis lang. So ibig sabihin kung yung previous administration ay may hindi katanggap-tanggap yung policy niya sa governance, after 6 years pwede tayong magpalit ng panibagong administration na mas maganda ang adhikain dun sa future ng bansa. So ibig sabihin, para sa akin, tama lang yung 6 terms. So ang isang implication po niyan, dahil sa 6 terms lang yung ating term limit ng isang presidente, dapat po ang support natin nandoon sa kabuuan ng bansa, hindi dun sa iisang personality. Kasi nga, after ng term limits niya, magre-retire siya. So, po-focus na naman tayo sa panibagong administration. Pero dahil sa naging experience po natin, dun sa previous administration, dahil dyan sa paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative, kahit wala na po yung sa position yung personality na yon or yung political personality na yon, is dun pa rin nakatutok yung mga supporter, di ba? Samantalang wala na siya sa position, di ba? Hindi natin makuha yung ganun eh. Wala na sa position pero ganun pa rin yung support mo. Anong mga itutulong nun? Wala na siya sa poder para gumawa ng aksyon, di ba? Illogical masyado yung pagsuporta nila ng mga supporter na yan eh. Sa halip na ang suportahan nila ay Pilipinas, nagsusupport sila dun sa nakalipas na. Di ba? Past na nakalipas na, tas ibabalik mo pa. Illogic. Napaka-illogical po ng ganong idea. So, wala po sa katuwiran. So, ibig sabihin, dapat mag-move on tayo base sa ating form ng government. So, yun lang po ang ating topic for today. So, iwasan po natin maging fanatic supporter kasi hindi maganda ang epekto niyan sa pangkalahatan sa ating bansa. Again, dapat po ang ating sambayan ng Pilipino ay nagkakaisa ng direksyon na gustong mangyari dito sa bansa natin, maging maunlad, mapayapa, at masaya ang lahat. Yun po ang ating advocacy dito sa Tabsong Viewpoint, and maraming salamat po sa ating talakayan for today. Thank you and peace sa lahat.